Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2025. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Mga murang pangregalo sa Pasko, patok sa Divisoria. Para sa detalye, Patrol 38, Jen Patrolya. Nakalatag na sa isang pamilihan ang mga bagsak presyo na patok na pangregalo para sa Christmas season. Sa pag-ikot ng DWIZ sa Divisoria, Manila, makakabili na ng 50 pesos na magagandang damit na maaaring ipangregalo para sa Christmas party o anumang Christmas event. May mga sling bag din na nagkakalagang 150 pesos hanggang 200 pesos, habang ang wallet naman ay nasa 2,400 pesos. Naglalaro naman ang presyohan ng mga stuffed toys sa halagang 50 to 200 pesos, habang ang mga laruan naman ay nasa halagang 20 pesos pataas. Kaya sa mga naghahanap na pangregalo para sa Christmas party o Christmas events, ay nakalatag na ang mga manininda sa Divisoria. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po, si John Riz Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Oras hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras, alas 4:03 ng magandang hapon. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. DWIZ. Magandang araw po mga kanegosyo. Welcome po sa panibagong episode ng Kabuhayan at Negosyo, kung saan sinasalamin natin ang mga kwentong tagumpay at inobasyon sa mundong negosyo. Ako po si Gani Makatuman, ang inyong host. Ngayon po ay napaka-espesyal na guest tayong makakasama. Hindi lang dahil sa kanyang impressive na career, kung hindi dahil siya rin ay personal ko rin siyang kakilala bilang ninong sa kanyang kasal. Napaka-idol ko itong bisita natin ito ngayon. Kilalanin po natin si Dexter Ortiga, isang batang dynamic entrepreneur na nagdala ng BNI dito sa Pilipinas noong 2014. Siya rin po ay resource speaker ng Philippine Institute of Certified Public Accountant. Napakagaling ito na CPA at naging membro ng Board of Trustees ng PICPA Foundation. Ngayon siya ay managing partner ng Tagnia Ortiga and Partners, CPAs, na bahagi ng JPE International. Ang kanyang advocacy ay nakatuon sa pagtulong sa mga SME na lumago sa pamamagitan ng BNI Referral Marketing System.
Sa kanyang vision na nais niyang maging synonymous ang BNI sa quality at reliability, kung saan ang mga membro ng BNI ang magiging preferred product at service provider dito sa Pilipinas. Excited na po ako na makausap ang aking iniidolo, napakatalik na kaibigan. Welcome, Dexter, sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat po, Ninong. At Yes. saka maraming salamat sa pag-imbita dito. And it's a great opportunity to be here with you. Lalo na kayo rin, kung sinabi nyo iniidolo, actually mas iniidolo kayo mula nung nag-umpisa si BNI. Maraming salamat sa tulong ninyo. Opo. Alam nyo po, mga kaibigan, mga kanegosyo, nung inumpisahan ni Dexter ang BNI, at the time ako rin yung chairman ng Foreign Chamber Council, at marami kaming naging collaboration, at talaga nakikita ko yung advocacy niya at yung sipag at tiyaga ni Dexter. So pwede na natin simulan ang ating usapan. Paano ka nag-umpisa? Ikaw ba ay naging empleyado muna bago mag-negosyo, Dexter? Opo, actually, after graduating from college, nung makagraduate ako, ang nangyari is naging empleyado ako sa isang accounting firm, bigger accounting firm. Pagkapasa mo ito ng pagkapasa CPA. ko ng CPA. And then, after that, na-employ din ako sa Securities and Exchange Commission. And then, after nun, tsaka pa lang po ako nagtayo or naumpisang ma-invite naman sa isang firm, isang law firm, to lead their accounting practice. And then bago ako naging nakapagtayo ng accounting firm. Oo, paano ba nagsimula ang buhay ni Dexter doon sa journey mo bilang entrepreneur? Actually, I think mula po pagkabata talagang may entrepreneurial mindset na ako. Alam ko, nung estudyante ka pa raw, talagang mahilig ka rin magnegosyo-negosyo. Opo, nung estudyante pa lang ako, kumukuha, nag-aangkat na ako sa Marikina ng mga sapatos. Tapos binibenta ko, hulug-hulugan sa mga kaklase ko. Okay. Yan, so umpisa pa lang. Tapos, actually, even may negosyo ang pamilya namin, may bus kami noon. Nung time na yon, nagpapautang din ako sa mga driver namin. So, yan yung mga negosyong ginagawa ko. Maliliit noong umpisa. Pero, sabi ko nga, dahil doon sa mga experiences na yun, I think yun din yung nagdala sa akin para nung mag-umpisa akong magnegosyo ng sarili ko talaga, no, after graduation, mas naging madali para sa akin. So, ano yun? Pinagsabay mo ba, Dexter, yung pagiging accountant mo doon sa auditing firm at the same time na nagninegosyo ka? O paano mo inumpisahan yung entrepreneurial mindset na negosyo mo? Marami akong sinubukang negosyo. Okay. Hindi lang kasi naniniwala ako na sa lahat ng bagay matututo ka, at lahat ng mga pagkakamali ko natuto din ako. Marami akong maliliit na negosyong inumpisahan, pero hindi lahat matagumpay. Okay. Oo, maraming pagkakamali, pero hindi ko yun tiningnan as pagkalugi. Pero tiningnan ko yun as experience. Tinitingnan ko, sabi ko, tuition fee ko na lang yan kapag nalulugi ang isang negosyo. So, hindi ka talaga sumusuko. Meron akong may mga siomay ako, yung mga sa mall na sabi ko, managing partner ako ng nag-accounting firm na ako, may mga may mga kliyente na ako, nagsiserve na ako sa mga hotels, at saka ako na ang nag-a-account sa kanila. Pero at the end of the day, yung mga maliliit na mga negosyo na yun, tinutukan ko pa rin. Pero doon ako natuto. Kasi pwedeng ang pagkalugi doon sa mga negosyo na yun ay dahil mga outside circumstances. Hindi ko kasi ini-expect minsan na ang kontrata matatapos and then hindi na ako maaalaw. So close na yon. O kaya yung ini-expect ko na maganda sanang market, nawala naman kasi biglang hindi pala nagdadatingan ng mga tao, mga customers. So lahat yun, iniisa, nagtutulak din ako nag-office supplies ako, nagtutulak ako sa gitna ng mga hotel kahit nakabarong para lang makapag-deliver. Doon ako nag-umpisa. Okay. Pero dahil dun sa mga experiences na yun, natuto akong maging matibay bilang isang negosyante. Okay. Nakita ko ano ba yung mga oportunidad na pwede kong
makita. Kasi kung hindi ko naranasan yon, naghintay ako, dapat malaki ang negosyo, dapat ganito, dapat may ganitong experiences. Hindi ako nakapag-umpisa. Wala sana ako ngayon kung wala yung mga pagkakamali. Correct. So, yun yung naging yun ang nag-teach sa iyo ng mga lesson para ikaw ay lalong tumiba yung foundation mo sa negosyo. So, ano yung mga tools, resources na ginamit mo para mapalago ang paano mo na umpisa na negosyo mo? Okay. Ang una, yung mga, syempre, of course, yung experience ko doon. Pangalawa, because graduate nga po ako ng accounting. Accountant ako. So medyo may ano na ako sa numero. Yes. Pangatlo, I think ang resources na isa para sa akin na pinaka-importante is habang nagnenegosyo ka, maliit man yan o malaki, kailangan maramdaman mo yung value ng yung network mo na nabubuo, yung mga taong nakikilala mo. Basta wag mong sisirain yung tiwala nila. Sila rin ang tutulong, kahit bumagsak ka man ngayon, sila rin ang tutulong habang lumalaki kayo. So, kaya nga ang sabi ko, naniniwala ako noong makita ko si BNI kasi yung paniniwala na your network is your net worth. Correct. Ano yun yaman mo yun kung sino yung mga kakilala mo. Kasi sila yung tutulong din sa'yo. Kung maayos ang pagkakilala nila sa'yo, kung may kredibilidad ka sa kanila, tutulungan ka rin nilang umangat. Sila ang tutulong magbigay sa'yo ng mga posibleng kliyente mo, ng mga sila ang magre-refer sa'yo, sila ang bibili sa'yo. So, ganun po nag-umpisa ang mga negosyo ko. Dahil even sila din ang posibleng mag-invest. Nung kailangan ko ng kapital, pwede ako mangutang sa kanila. Correct. Yun. So, yan po ang mga naging tools ko talaga. Ang very important talaga is yung mga kakilala at maayos ang pagkakakilala nila sa akin. Napaka-importante yung pag-usapan natin, mga kanegosyo, yung BNI na binanggit ni Dexter. Pero bago tayo pumunta doon na Dexter, ay tatanong ko muna kung ano yung pinakaunang, kasi balita ko nasa real estate ka, land banking, ano yung ngayon, alam ko may crematory business ka, di ba? Columbarium. Columbarium. Paano mo to napasok na business at bakit ito ang pinili mong business? Okay ba? Okay lang bang ibigay ko po kung please, ano yung pinakang rason ko? Actually, laging bago ako magtayo ng negosyo, iniisip ko po ano yung why. Actually, nung namatay ang tatay ko nung 2017, di ba, yung iba, tinatawanan nga ako pag sinasabi ko yung bata pa ito si Dexter. Opo. Noong 2017, namatay yung father ko. And cremate ang father ko, ang tatay ko. Sabi ko, habang nagluluksa ako, naisip ko, ang laki kasi nung sinisingil sa akin pagka regular na living. Okay. Pero nung i-cremate, mas nakamura ako, mas maayos pa. Basta tapos yung journey ko, healing process, mas naging maayos. Kasi hindi ko basta inilibing agad yung father ko. May time na iniwan ko sa bahay. So, and then malaki ang tipid, halos 10% of the total cost nung unang sinisingil sa akin sa burial pa lang. Yun ang savings ko na. Yun na yung... So doon ka pala nakakuha ng idea? Oo, nung namatay yung tatay ko, naging ano siya, kaya tinatawanan nila ako, habang nagluluksa ka, kaisip ka na agad ng negosyo. So, doon ko lang po naisip talaga yun. Tapos, sakto, napagdala ko sa Mindoro ng urn ng tatay ko, nakasabay ko, may isang ambulance. Tinanong ko, pasan niya ambulance yan, papunta ng Lipa. Okay. Ng Batangas. Kasi doon pa lang sila magpapakremate. So, ibig sabihin, dahil island yung probinsya namin, Mindoro ito, no? Mindoro, kailangan pa nilang mag-rent ng ambulance, kailangan pa nilang tumawid ng barko para makapagpakremate. Okay. So, sabi ko, it can really help the community. Okay. Makakatulong ito, makatipid, makakatulong ito yung experience ko na magandang pagpapalibing, maayos ang kinalalagyan ng aking mga minamahal sa buhay na nawala na. Na-experience ko yun at gusto ko rin ipa-experience yun sa mga kapwa ko Mindoreño na akala nila mahal, yun pala mas makakatipid sila. Okay. Oo. So, inumpisahan mo to 2017? Actually, naumpisahan ko na po to nitong pandemic 2020. Kaya medyo na late
syempre nauna muna yung pamilya. Okay. Nauna yung kaya 2020 ko na po naumpisa. Kumusta yung business? Okay naman, Dexter. So, ikaw lang yung may dun sa buong Mindoro. Mimaropa. Mindoro, Okay. Marinduque, Romblon, Palawan region. Oo, kasi siguradong may captured market ka dahil ang daming namamatay. So, yung gusto magpakrimit ay talagang captured mo na yan. So, kumusta yung negosyo? Okay naman yung Okay negosyo? naman po. At saka ang objective ko din talaga noon, bukod syempre of course makatulong sa community, nakita ko kasi na yung mas mababa ang cost ng pagpapakremate talaga. So habang may captured narinig ko rin kasi kay Manny Villar na kung magtatayo ka ng negosyo, ito natatandaan ko to sa isang radio station din. Pag magtatayo ka ng negosyo, dapat ang hahanapin mo yung kailangan ng mga baby boomers. Bakit kailangan ng mga baby boomers? Kasi sila na yung may pera ngayon na panggastos. Okay. Sila na yung willing gumastos. So, at ito, kailangan lahat kasi papunta tayo doon. Correct. Tapos, lahat nawawalan tayo ng lupa. Kasi, nakita ko yung mga dating sementeryo, ginigrader na ngayon, sinisira na ngayon, inililipat, tapos ginagawang property. Diba? Ngayon, ito, noong makita ko to, nung malaman ko na mukhang maganda to, okay itong negosyo na to, nagdire-diretso na po yun. Oo. Talaga namang napakarami tayong natututunan dito kay Dexter at pati resort business pinasok nyo rin, Dexter. May resort rin sa Mindoro tsaka sa Mindanao. So paano naman ang nagudyok sa inyo ipakilala itong BNI sa Pilipinas? At alam ko 2014, more than 10 years ago ay talagang marami kang kinakausap. Napakaganda ng preparasyon na ginawa nyo, Dexter. Salamat po. Actually, at maraming salamat, Ninong, for supporting us kasi kung wala kayo, actually malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kasi kung wala kayo doon sa time na nag-uumpisa ako at naniwala kayo, kayo mga unang naniwala noon sa amin. Of course. Na nung dati, ang binibigay ko pa lang ay vision sa mga negosyante. Wala pa akong actual na experiences dito sa mga negosyante, di ba? So, noong inintroduce ko ang BNI, ang main advocacy ko lang that time is that to ensure that nakita ko kasi nung umattend ako sa isang conference sa Thailand at saka sa Malaysia na BNI has been helping a lot of communities. BNI has been helping a lot of entrepreneurs and it can be a sustainable way of helping the community. Sabi ko, na-realize ko na kapag ang tinarget mo at tinulungan mo ang mga negosyante, makapagnegosyo, lumago ang negosyo nila, ano kayang mangyayari? Diba? Sila kasi yung leader sa bawat community. This is the backbone of our economy. Sila lalo na mga SMEs. SMEs. Kasi sila ang kulang sa sometimes sa facilities o sa pasilidad. So ang ginagawa na pag tinulungan mo ang negosyante, lalo na ang SMEs, what will happen? Indirectly, you were able to feed the families of their employees. Correct. Diba? You were able to send children to school. Kasi, syempre, habang lumalaki ang negosyo mo, nag-hire ka ng empleyado, nakakapagpasweldo ka, yun ang ginagamit nila pagpapadala sa school, pagpapakain sa mga pamilya nila. And also, yung negosyo na lumalaki, merong ngayon na nagbabayad siya ng taxes, that will redound to the community, to our economy. Sinesecure mo rin ang mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig nila. So it's really a sustainable way of helping the community rather than giving them fish. Teach them how to fish. At saka sa dami niya na natutulungan mo, talaga nakaka-stimulate ng ating ekonomiya. So, ngayon, ilan lang yung member ng BNI nationwide,
Dexter? Ninong, we currently have, pero yun na nag-umpisa tayo sa zero noon, halos naniniwala. Buti naniwala nga po kayo. At ngayon, wala pa ako nun sa government. Wala pa ngayon sa government. At ngayon, we almost have 2,000 entrepreneurs. Wow. And we expect to have almost 3,000 entrepreneurs by next year. Members natin. And nationwide po yan, Luzon, nationwide, Visayas, Mindanao. Cagayan de Oro, nag-open na po tayo kasi dinala na natin sa Cagayan de Oro. Ngayon, mag-open na rin tayo sa Davao. Mag-open na rin po tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, medyo malaki talaga ang movement ni BNI dito sa Pilipinas na ine-expect natin. Dexter, maaari mo bang ipaliwanag kung paano nakakatulong ang BNI sa mga referral marketing system sa mga SMEs na sigurado naman, alam ko lahat ng nagiging member dito ay yung tulungan ba? So, connect. So, nakikita kasi may mga sektor-sektor din ito. Kaya gusto ko lang maintindihan ng ating mga kanegosyo kung paano ito nakakatulong sa mga SME, yung sistema mo dito sa BNI. Opo. Bale, actually, for the information of everyone, BNI is actually the largest referral organization in the world. And in fact, even Forbes magazine and other organizations recognized BNI as an organization to be with if you are an entrepreneur and if you are an SME. Kasi matutulungan ka nito na ang BNI kasi is a network. Sabi ko nga kanina during natin tinatanong niyo ako, this is a network of entrepreneurs and your network is your net worth. Dapat naintindihan mo yung value ng contact mo. Na makakilala mo. Sa loob kasi ng BNI, at ang BNI kasi is considered the largest referral organization in the world. We currently have over 320,000 members globally, and lahat yun negosyante or key management personnel in their respective industries. And then, ang BNI din po ngayon ay present na sa 80 plus countries. Wow. So what usually happens dito sa BNI is that bumubuo kami ng kada community per chapter po. And then yung chapter na yon, bawal ang doble. Yes. So that means ikaw lang kung ikaw ay accountant, nasa bookkeeping ka, ikaw lang nandun, or ikaw sa isang chapter. Ikaw lang abogado. Ibig sabihin na nakafocus sa litigation, ikaw lang yon. Pinopromote kasi namin yung strong relationship, parang hindi kayo mag-away-away because pareho kayo ng ginagawa, pareho kayo ng kinikater. Okay. So, magtutulungan kayo para lahat ng referral organization kasi ito So, lahat ng kakilala ko ngayon, pwede kong i-refer sa'yo dahil ikaw lang ang ka-close ko, ang kakilala ko doon sa chapter. Natutulungan ko. So, ilan na ngayon ang chapter nyo nationwide? We currently have over 44 chapters and we're launching additional 20 chapters. Galing. So, kung yung mga kanegosyo natin dyan na mga MSME, micro, small, medium entrepreneurs, ano ba yung benepisyo nila na makukuha nila sa BNI, sa pagiging member nila? Dexter. Actually maganda to. Base po sa data namin, out of our over almost 2,000 members, 25% gets a return on their investment 20 times more. Ibig sabihin, times 20 ng kanilang membership fee sa BNI. Ang return, ang investment kasi nila is yung membership fee. Correct. So times more than 20 times nilang nakukuha sa ang ibig sabihin ang referral or ang negosyo. Actual closed business po ito Hindi namin kino-compute yung nire-refer lang. Yes. Ang kino-compute namin actual na kinikita noong tao through the referral na nakukuha nila sa BNI. 50% gets 5 to 20 times ROI on their investment. And then the less than 25% gets less than 5 times ROI. Okay. So, sorry. Witness ako dyan sa mga binabanggit ni Dexter dahil nung inuumpisahan mo ito, Dexter, alam mo, di ba, nasa foreign chamber din ako doon bilang chairman, ay
umaatin-atin din ako sa inyo kasama sila Edward at saksi ako doon sa mga maliliit pa sila noon na yung energy drink na ngayon ay na-meet natin yung isang kaibigan natin doon ay nasa Mercury na yung mga product niya. In fact, nag-export na rin yung mga locally produced na mga energy drink ng mga SME. So talagang nakita ko yung paglago nitong BNI. Opo, bale dagdag ko lang kasi yung ginagawa kasi natin is ano bang benepisyo? Una, yung network. So within your chapter and within globally, pwede kang umattend ng BNI meeting to other countries. Ibig sabihin, mamimit mo lahat itong mga negosyante kung gusto mong mag-expand ng network mo or naghahanap ka ng partner, naghahanap ka ng investor, naghahanap ka ng supplier, makikita mo dito sa BNI. So, whether it's coming from different countries, Asia, US, 80 plus countries kasi nagmi-meet po itong mga ito eh. At may mga opportunities kami. Pag meron po kaming kasing system sa BNI na nakikita namin, kailangan ko ng supplier ng sabon dito sa Indonesia. Yan, makikita ko na yon. And then, kukunin ko, i-message ko na siya. Kailangan ko sa Pilipinas ng abogado. Isang attend ko lang sa isang chapter. O kaya kung nasa Pilipinas man ako, may mga proyekto ako or project ako sa Cagayan de Oro. Attend lang ako sa chapter sa Cagayan de Oro. Nandun na ang supplier ko ng kung sinong pwedeng humanap sa akin ng marerentahan, ng abogado na pwedeng tumulong sa akin o magko-construct sa akin kasi may engineer within the chapter. So ito po yung mga benefits. And kada negosyong ibinibigay ng bawat isa, nagtutulungan kasi naniniwala po kami doon sa ang pinakang prinsipyo kasi namin, giver's gain po eh. At alam ko, giver's gain. Kapag tinulungan kita, sana in the future, makakuha din ako ng tulong, hindi man sa'yo, pero dun sa ibang tao man. In other members of the chapter. So, ganun po ngayon kami nagtutulungan. At lahat yun kinukompute namin kasi dapat masigurado namin na lahat ng member namin nakakakuha ng negosyo. Kasi ang advocacy nga po natin dito is tulungan ang bawat negosyante na lumaki ang negosyo nila. Tayo ay witness dyan sa tulungan, yung teamwork sa BNI at pagpapatuloy po natin ang kabuhayan at negosyo sa pagbabalik po natin. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung ayaw mong ilag ang iyong Facebook profile, may isa pang paraan para hindi ka ma-stalk at para na rin sa iyong privacy. Narito kung paano. Step 1. Pagbukas ng Facebook app, tumungo ka sa iyong profile. Step 2, pindutin ang 3-dot menu at piliin ang activity log. Mayroon kang makikitang your activity across Facebook na category at mula dito hanapin ang post section at i-click mo ang manage posts. Step 3, i-filter ang mga post at pindutin mo ang select all. I-click mo ulit ang 3-dot menu at palitan ng audience to friends. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang maligo bago matulog? Yung tipong humihiga ka sa kama ng basa ang buhok mo. Alam mo bang may sabi-sabi na kapag natulog ka daw ng basa ang buhok, posible ka daw mabulag? Tara, let's prove it! Ayon sa beautyhub.ph, walang correlation ng basang buhok sa pagkabulag. Dagdag pa sa circulatingnow.com na ang pagkabulag ay maaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga genetic na kondisyon, impeksyon, pinsala at malalang sakit. Samantala, maaari pa ding sumakit ang ulo ng isang tao at mabasa ang unan kapag natulog ng basa ang buhok.
Kaya naman, walang katotohanan ang sabi-sabi. Ngunit, mas maganda pa ding matulog ng tuyo ang buhok para hindi ito madamage. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. War freak na kapitbahay? Nako, bawal ito. Mayroon ka bang kapitbahay na parang si Asyong Salonga, yung akala mo hari kung umasta? Hindi lang yan. Mahilig pa maghamon ng away at ang mga kapitbahay binabantaan pa. Nako, alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Article 261 ng Revised Penal Code, maaaring kasuhan ang sinumang individual na magsisimula, mag-uudyok ng tunggalian o maghahamon ng away sa ibang tao. Kabilang din dyan ang pangungutya at pangmamaliit sa hinahamon dahil lamang sa hindi siya pumalag o tumanggi siya sa hamon ng kaaway. Ang sinumang matapang na lumabag sa batas ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan. Kaya huwag laging galit at gustong manakit. Kung totoong matapang ka, magsundalo ka at sumabak sa gyera. Hindi yung sa barangay ka lang, bungangera. Baka sigawan ka ng, nako, bawal ito. Latest pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 11 volcanic earthquakes sa Bulkang Kanlaon. Batay sa 24 na oras na pagmamanman ng ahensya, naglabas ang bulkan ng 3,927 tonelada ng asupre at 1,000 metrong taas ng abo na napadpad patungong timog kanluran. Maliban dito na obserbahan din ang walang patid na pagsingaw, gayon din ang pamamaga ng bulkan. Sa ngayon nananatiling nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Kanlaon dahil sa aktibidad nito. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po, si John Riz Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. oras hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Ang ating oras, alas 4:34 ng magandang hapon. That Time Check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. DWIZ. Nandito pa rin po kami ni Dexter dito sa Kabuhayan at Negosyo bilang managing partner ng Tagnia, Ortega and Partners, CPAs. Alam ko, napakagaling na accountant nito ni Dexter. Paano nyo ba pinagsasabay ang iyong responsibilidad bilang negosyante? Meron kang krematoryo na business, meron kang mga resort at very active ka dito sa accounting firm mo at
of course, dito sa BNI. Paano mo ba ito pinagsasabay-sabay? Pati Dexter? PIC pa. PIC Pati pa, PIC oo, pa. oo, National sa PIC Vice pa. President din po. Yes. So, ayun, salamat po. Pero actually, ang kailangan lang po talaga is time management. Okay. Una, kailangan suporta ng pamilya. Hindi na ako doon sa work-life balance eh. Kasi hindi mo pwedeng mabalanse talaga ang trabaho at saka life. Hindi ako masyadong naniniwala po doon. Pero work-life balance. Sa panahon ngayon, hindi mahirap ng balansehin yon. Mas naniniwala ako sa work-life harmony. Okay. So, dapat lahat ng mga organizations, lahat ng time, for example, BNI, Tagnia Ortega and Partners, or yung firm, or yung other businesses po, yung columbarium, crematorium, there should be at yung pamilya, lalo na ang pamilya. Oo, lalo na ako, I'm a young husband, Yes. young family man. Very family man po ito si Dexter. Kailangan may acceptance ng noong mga kung saan ako involved, harmonious ang relationship ng lahat ng 'yon. Okay. Kasi at lahat 'yon nakakasuporta para ko ma-manage yung oras ko po. Kasi kung ang firm, ang accounting firm maghahanap ng oras sa akin. Tapos itong BNI maghahanap ulit ng oras. Ang pamilya ko lalo maghahanap ng oras. Lahat 'yan mahirap balansehin. Kasi lahat 'yan may required oras. Pero kung naniniwala ang pamilya ko, kailangan mo yan. Naniniwala ang BNI na kailangan mo rin ang pamilya mo. Naniniwala ang accounting firm na kailangan din natin si BNI. So if there's a harmonious relationship between all these organizations, mas magiging madali ang buhay. Pangalawa po, kailangan humanap ako ng tao na mapagkakatiwalaan. Sa bawat negosyo na inuumpisahan ko, very important yung tao na mapagkakatiwalaan. Yung ang pag-iisip ay katulad ng pag-iisip ko, which is mahihirapan, pero dapat matuto akong magtiwala, mag-train. So yan po, ginagawa ko yan. Naghahanap ako ng taong mapagkakatiwalaan. But I'm not just delegating. I'm delegating but I'm not abdicating. Okay. Meaning I don't abdicate, I hindi ko binibigay lahat ng authority. At least may certain control lang ako. Lalo na po accountant ako, nagkakaroon ako ng control. May mga pagkakamali na kasi ako in the past eh. At yon na itatama ko by having certain controls within our system. So yan po yung mga ginagawa ko. Kaya ako na ma-manage yung time ko. Una, kailangan mapagkakatiwalaan. Pangalawa, work-life harmony. Ang very important. Kanina nabanggit mo yung mga pagkakamali mo, no? So paano ano yung mga leksyon o natutunan mo mula sa mga katulad ng binanggit mo na mga pagkakamali na ginawa mo sa journey mo sa negosyo? So paano ito nakatulong na leksyon itong mga pagkakamali na ito? Okay. Una, may accountant, minsan talaga ang mga pagkakamali mo, sometimes yung alam mong masyado kang complacent or kampante. Dahil accountant ako, minsan naging kampante din ako sa aking finances. Nagtiwala ako ng todo-todo. Yung mga tiwala kong yun, sometimes yun ang sumira doon sa part na yun. Kaya doon natuto na rin po ako. Pangalawa, marami rin po ako na may mga pagkakamali ako, mga desisyon na pwedeng hindi akma o hindi tama sa panahon, pero naniniwala ako, ang lagi ko sinasabi, leksyon yan, positive. Basta always positive. Kasi tapos pangatlo, dati nung una, ang oras ko, kasi accountant nakabilang. Pag negosyante ka, hindi ka pwedeng basta-basta magbilang ng oras. Kasi pag nag-umpisa ka nang magbilang ng oras, sa ginugugol mo na oras, negosyo mo yun sarili mo yun. So, pag nag-umpisa ka, dapat 3 oras lang ako dito ngayon. Ano yan? Mahihirapan ka po kasi kailangan buong tudo, buong puso mong ibibigay yung sarili mo sa bawat negosyong inilalabas mo or ginagawa mo. So, parang you have to be there 100% when you're there.
So yung mga, of course, yung mga may pinagdadaanan tayo ng mga problema. So paano mo ito pinatili na, ano yung mga nagiging motivation mo na talagang ituloy mo yung mga ginagawa mo, yung mga sitwasyon ba na napakahirap i-resolve ba? So paano mo to ginagawa, Dexter? Okay. May tatlo lang po kasi akong pinapaniwalaan I treat everything that I do as my pal. It's my pal. It's ibig sabihin, kasi pag nagnenegosyo ka or kahit anong ginagawa mo, kailangan mo ng someone na kaibigan, di ba? Pal. Kaya always reminder, pal. It's your friend. It's someone whom you can lean on. But for me, there's an acronym to that one. In everything that I do, I always find my passion. Okay. And I always find my why. Bakit ko ginagawa yun? Dapat passionate ako. Hindi ako gagawa ng something na parang wala naman, parang gagawin ko lang basta. Kasi dapat it should be passionate. Yun yung gusto ko. Okay. Pangalawa, there should be an element of advocacy. Kailangan, at the end of the day, hindi ako gagawa ng para sa sarili ko lang. Correct. Lahat ng mga decisions ko, it should, especially in different organizations, it should be for the community. Ang ginagawa ko po. So, may element of advocacy. So, ends, legacy. Kada L is legacy and lifestyle. Pinagsasama ko po kasi ang buhay ko, sabi ko nga harmony. It should be a harmonious relationship. It should be part of my daily lifestyle. Yun yung willing na gusto kong mabuhay. Kahit mag-retire na ako, sabi nga nila, anong gusto mong gawin pag nag-retire ka? Kahit mag-retire ka na, ito pa rin yung lifestyle na gusto kong gawin. Okay. Ito po yun eh. So lifestyle and legacy, kahit mawala na ako, matutuloy-tuloy pa rin ito at makakatulong pa rin ito sa komunidad. So, kung may mga decisions man ako na magawa or hindi man umayon doon sa ini-expect ko na resulta, ang ginagawa ko, alam nyo po, babalik lang ulit ako doon sa palco. Am I passionate? Advocacy. Did I think of other people, not me? Kasi kung pansarili ko lang, kaya kong mabuhay. Pero kung this is for other people, hindi ako magkakamali. Kasi hindi ako magigilty. Kasi para sa kanila naman ang decision ko. Whether malito or tama, at the end of the day, alam ko sa sarili ko na ang inisip ko para sa ibang tao. And I'm sure it will be part of my lifestyle and my legacy. Very good. At magpapatuloy po ang kabuhayan at negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating ngayong taon, hiling namin na inyo pa ring maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Main Barreto po, Angelo Bainyo. Isang pagbati ng maayos at tamang Pasko at bagong taon sa lahat mula sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras na para malalimang pag-isipan kung sino ang iuupo mo sa susunod na eleksyon. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang DWIZ. Iboto ang tama. Itama ang boto. Alamin ang mga tamang balita at tamang impormasyon sa Aliw Channel 23, DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM Regional Network, Home Radio 97.9 at lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, TikTok, X at DWIZ News website. DWIZ. Iboto ang tama. Itama ang boto. Pilipino, pag-isipan ng tama para sa desisyong tama. Pilip. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Panalo sa bingo, plus sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Magandang balita po sa lahat ng veterano ng World War II, post-war, mga AFP retirees, kasama ang kanilang kaanak at descendants. Ang Veterans Bank Stock Subscription Offer ay extended hanggang December 31, 2024. Maaari pa rin mag-invest ng minimum na 100 shares sa halagang 110 pesos per share. Bumisita sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa kanilang website www.veteransbank.com.ph. Invest in heroism. Invest in Philippine Veterans Bank. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Member PDIC. Ang mag-ipon ngayon, ang unang hakbang para sa inyong magandang kinabukasan. Kung nais mong matulungan sa pagpaplano ng inyong kinabukasan at ng inyong pamilya, bumisita sa Fortune Life website www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang Facebook page at Instagram account. I-search lamang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today. DWIZ. Nandito pa rin po kami ni Dexter sa Kabuhayan at Negosyo. Dexter, ano ba ang mga hamon ng inyong naranasan sa pagtulong sa mga SMEs at paano mo ito nalampasan? Lalong-lalo na dito sa BNI. Alam mo, napakaraming diyan, mga problema. So, paano mo ginagawa ito para nare-resolve mo rin ang mga problema na nilalapit sa iyo dito sa BNI? Sa dami kasi 2,000 members. Paano niyo ginagawa ito? Ang maganda po, ang una nalagpasan ko, ang unang-una po is yung mga taong maniniwala. Yun eh. Sino yung taong magtitiwala? At sabi ko nga, kaya mga pasalamat ako dun sa mga unang nagtiwala na totoo yung sinasabi ko at makakatulong ito sa mga negosyante. Dati, alam nyo ba, at tanda-tanda ko pa nung nag-uumpisa kami sa BNI, ang lagi nilang sinasabi, ano yung organization na yan? Ang bata-bata mo, ang bago yan. Meron ng ganitong organization sa Pilipinas, bakit pakakailanganin natin yan? Ang dami kong pinagdaanan. Pero, again, babalik ako dun sa unang sinabi ko kanina, na ginagawa ko naman ito hindi para sa sarili ko, para makatulong sa mga negosyante. So yun, unang-unang yun, na nalagpasan ko ang mga pagsubok kasi naniniwala ako na ginagawa ko ito hindi pansariling kapangalan, kundi para sa makatulong sa komunidad. Pangalawa, ang BNI po kasi ay structured. So may mga different directors kami and lahat ng levels ng director namin, mga experienced negosyante or business consultants. Lahat mag-a-assist sa inyo. Yung mga leaders doon, tutulungan kayo ma-improve ang relationship ninyo, ma-improve ang speaking skills ninyo. Sa BNI kasi tinuturuan kang magsalita din, mag-communicate. Ma-improve ang relationship building mo. Marami kasing training. Ang sinasabi nga po dito, ang mga trainings na binibigay natin sa BNI ay talagang binibigay ng mga globally renowned speakers. Correct. So lahat po ng mga structure na ito, dahil na structure na natin si BNI in such a way, very important kasi ang structure para bago dumating sa akin yung mga problemang hindi na lang nila nare-resolve. At their level, at the level pa lang ng mga leaders po ni BNI in different chapters, nare-resolve na nila yon kasi lahat mga negosyante.
Oho. So ganyan po ang proseso natin. Kaya mas madali na lang para sa akin mag-resolve na dahil sa mga bagay na ito. Okay. So, Dexter, paano mo naman nakikita ang papel ng BNI sa pag-unlad ng ating ekonomiya sa Pilipinas? Alam mo naman natin na katulad ng nabanggit mo, maraming mga business organization, business chamber. So, ano yung nakikita mo na malaking contribution ng BNI sa paglago ng ating ekonomiya? Apo. BNI kasi is hindi ito katulad ng mga chambers. Hindi rin ito katulad ng mga other civic organizations like Rotary, like JCI. These are civic organizations. BNI, ang target talaga nito, mga negosyante. Tulungan, lalo na ang mga chambers, ang mga different chambers kasi medyo nandun na sila sa malalaking negosyo. Ang BNI kasi, mas nakatutok kami doon sa mga SMEs. Di ba, ang micro business entities, ang tumutulong talaga dito, go negosyo. Yes. Pag graduate ka na bilang micro business entities, medyo kailangan mo na, mag-expand na ako. Papasok ka na ngayon doon sa BNI. Kasi SME po talaga ang tinututukan ni BNI. At kapag naman medyo experience ka na, bihasa ka na, pwedeng tuloy-tuloy ka pa rin sa BNI pero sali ka rin ng chamber. At kapag may sobra-sobra na ngayon ang kinikita mo, tulong ka na, nire-recognize namin, sinasabi namin, tulong ka na kay Rotary or JCI or Kiwanis or other organizations. So ganyan po ang ano. Ano naman sa ekonomiya? Balik ko naman sa ekonomiya. Ano naman ang matutulong natin? Ang target po kasi natin in the next 10 years sa BNI is that we can have 10,000 members. Wow. Imagine each of these 10,000 members earning an average lang po, at around 6 to 8 million pesos every year. Every year yon. That's equivalent to 80 billion pesos. Yes. Every year na madideliver ng mga BNI members. And with a GDP per capita of around $375 US dollars, that's around 200,000 pesos. Correct. That can actually cover around mga mga 40,000 Filipinos. 400,000 Filipinos ang mapapakain yan na every year. So yan po yung ini-expect natin na ganito ang tulong na may bibigay nito sa ekonomiya. Galing naman, Dexter. So, ano yung mga steps na ginagawa upang ma-check na ang mga BNI members ay nagiging preferred provider sa kanilang mga industriya? Maganda yung tanong nyo na yan, Ninong. Kasi alam nyo ba na sa BNI, very important na chine-check namin yung credibility ng bawat mga papasok. Kailangan kasi namin, dahil referral system to kailangan namin siguraduhin na mapagkakatiwalaan, dahil ang pinagkakatiwala ko, pangalan ko dun sa mga kasamahan ko sa chapter. Correct. So kailangan namin i-verify yung credibility ng bawat members. So chine-check nyo ito? Chine-check po talaga na pinagsasubmit namin sila ng mga documentary requirements. At ini-interview namin at saka ito sila. By invitation, ano? Hindi by invitation po. Hindi pwedeng mag-apply na lang to be a member. Correct. No? Tapos kailangan complete ang mga business permits mo, complete yung mga documentary requirements ninyo, kasi may interview pa. Hindi yan automatic i-interviewin ka pa. Correct. Kasi gusto namin siguraduhin na tama ang mga miyembro na makukuha namin at willing makipagtulungan sa amin. Kasi iisa lang po ang objective namin, matulungan ang bawat negosyante, matulungan ang bawat miyembro natin at magkaroon, lumaki at lumago ang negosyo nila, not just locally but globally. Kaya po ikino-connect din talaga namin sila. Kaya nga sana makasama kayo sa mga trips ulit natin para at least yung mga opportunities natin globally makuha natin. Ikaw ba, Dexter, mayroon ka pa bang gustong gawing negosyo na hindi mo pa nagagawa? Sa panahon po ngayon, actually, ako okay na ako doon sa negosyo, kasi lalo na sa more on development also.
ang gusto ko pong kasing palawakin ngayon is yung crematorium and columbarium. Medyo okay po siya at nakakatulong din kasi talaga siya sa mga bawat pamilyang Pilipino. Kasi kailangan, napansin ko kasi talaga napupuno na ang mga libingan correct. natin. So, kung may acceptance lang, kasi mula pa nung umpisa, ginagamit na naman yan ng iba't ibang kultura. Alam mo, kulang na kulang ang ating oras dito sa usapin natin, Dexter. Pero ka bang mga upcoming events sa BNI at baka may mga announcement ka dyan, at siguro baka mayroon ka pa rin final thoughts sa mga aspiring entrepreneur natin na medyo natatakot pa sila. So baka may final thoughts ka, Dexter. Sana nga po, Ninong, makita nila ang oportunidad sa loob ng, ako, ang ipinopromote ko talaga ay sustainable it's a sustainable community. So that means sustainable way of helping the community. Ang BNI kasi is a one way of ensuring na matutulungan natin ang negosyo. Sana makita nung mga manonood po natin ang ganda ng organization, kung papaano nilang makikita ang laki ng network natin, mapapakinabangan, at ang negosyo, yung Pilipinas po ba, ang lahi natin, kasi ngayon nakilala na tayo pagdating sa mga serbisyong. Pag nagta-travel nga ako in other countries, in different countries, they will always say na maganda ang kalidad ng mga Filipino products and they want to get different products from the Philippines. I just hope na makita ito ng mga kababayan natin at gawin nila na yung pumasok sila sa BNI, umattend lang sila ng meeting. Correct. Yung opportunity, makita nila, at let's help each other in growing our respective businesses. We have different activities. We're currently looking also for other leaders in other areas in the Philippines. We're launching different chapters even in Cagayan de Oro, in the northern part of the Philippines. Kung may mga nakikita kayo or gusto nyong mag-lead ng organization or gusto nyong buksan, dalhin ang BNI dyan sa inyo para makatulong naman sa ekonomiya natin, tawagan nyo lang po ako, or tawagan nyo you can always reach us in Facebook. Just look for BNI Philippines at makikita nyo po yan, or bni.ph, www.bni.ph. At marami po kaming mga activities na naka-line up currently. For example, like our global conference will be done in Hawaii this coming November 8, and next year will be our International Networking Week, and it will be attended by the different chambers in different countries also in the Philippines. Sa Philippines po gagawin yan. Different chapters will celebrate the International Networking Week, where we will be networking with other entrepreneurs, not just locally but globally. And the third thing is that our national conference, it's always being done on July 7 and 8, 2025. July 5 to 6 pala, sorry. July 5 to 6, 2025. We're expecting more than 1,000 entrepreneurs to be joining in that, one of the biggest networking event. Kasi this year, we held the biggest networking event, business networking event at the PICC. So it's something to watch out for also this coming 2025, because it will now be attended by members and entrepreneurs from different countries. Wow. We're expecting around over 200 entrepreneurs who are really looking for possible partnerships or investments in the Philippines. Maraming salamat sa iyo, Dexter. At sana ay masamahan nyo kami ulit sa iba pa nating episode. At thank you sa pagbabahagi mo ng mga inspiration at tagumpay sa inyong negosyo. At ito ay patunay na sa iyong sipag at determinasyon maabot ang tagumpay sa mundo ng negosyo. Ito po si Gani Makatuman, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Kabuhayan at Negosyo. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang problema, kahit anumang sakuna, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.